Yung mga pinagsasabi ninyo na tatanggalin yung pensyon ng mga nag-iingay, ang isipin ninyo, kakasuporta ninyo sa isang gobyerno na dispalinghado, gobyernong bangag, gobyernong walang alam, gobyernong incompetent, gobyernong nagnanakaw, isang sindikatong malaki, ay eventually you are supporting this government who is supposed to be the ones providing for your pension. You are upholding this government na eventually ang dahilan kung bakit hindi na masusustain yung pension ninyong lahat. Active, retired. So kung gusto ninyo, sige lang. Wala naman akong pension eh. Wala akong pensyon. Kayo ang inaalala ko. Kayong mga active at saka mga retired, kayo yung nakikinabang sa gobyerno out of the taxes ng taong bayan na ninanakaw pa ngayon, na ngayon uutang pa, another 2 trillion by next year. So you can just imagine, the government will come to a point they cannot sustain your pension. Oh. Good luck! Sige pa. Divided pa kayo. Sige, kanya-kanya pa. Hanggang sa, wala nang pera. Ano gagawin nila? Bebenta ng mga government asset, lahat. Nagsisimula na nga sila mang-bente. Ginto na nga binibenta. What the government is doing now, sila Marcos, they will continue to extend this nightmare. Excuse me. To a point na umabot lang sila sa 2028. Umabot sila sa 2028 or until such time na lumakas ang loob nila mag-declare ng martial law. Pero dahil sa binablog ko na nga na pagka nag-declare ka ng martial law, Bongbong Marcos, makakakita ka ng totoong martial law ng taong bayan. Subukan mo mag-declare ka ng martial law, the very day na nag-declare ka ng martial law, Bongbong Marcos, hindi ako nagbibiro, tatayo kami at we will defy it, we will undeclare it, we will repeal it, call it whatever you want. Basta yung martial mo, kaput, wala. Because yung power mo mag-declare ng martial law, na kinakailangan pang kuntsabayin yung Congress na umayag na just sa martial law mo. Sa amin, galing yung power. Ninyong lahat, judicial, executive, at saka legislative. Kami, hindi kinakailangan ng Congress. We will act as the People's Congress. We will act as the executive. We will act as the judiciary. Because all your powers came from the Filipino people, the sovereign Filipino people. Subukan mo mag-declare ng martial law. Tignan nga, aber, tignan natin. Declare ka martial law. Ha? Akala mo, panakot mo yung martial law? Hindi kami natatakot. Di ako natatakot sa martial law mo. Ha? Matakot kayo sa martial law ng taong bayan. When we declare a people's martial law, ay naku, makakatikim kayo ng French-type revolution, where we will declare right away a death penalty, that's declaration number 4. We will declare a death penalty. We don't need Congress to implement death penalty. We will declare it. Because we are acting as the People's Congress. We don't need congressmen na like Abante, like lahat yan. Mga sila Kimbo, sino yan? Si Tambaloslos. Lahat yung mga sikat-sikat sa nakawan na congressmen, di namin kailangan kayo. We will declare it. We will declare martial law because we just want to declare it. So, to show to you what the people's martial law means, we will show to you the authority of the Filipino people, and you better be scared shit. Even if you run away, you fly away, we will find you. Kung saan lungga kayong tumago, kung saan bansa, we will send people there. Filipinos there, they are already in place nga eh. And to report to us, any sighting of you guys, lahat kayo, so that effectively we can deal with you. People's martial law, matakot kayo. Wala kaming sasantuhin. Doon kayo matakot. O sige, subukan mo, declare ka martial law.
magkaalaman tayo because your power is nothing compared to the power of the Filipino people. Doon kayo mabuso eh. Sumobra-sobra yung talino niyo, sumobra sa kahibangan, you're so drunk with authority that you have forgotten na we just put you there. We just allowed you. Mga langaw, pinadapo ng kalabaw, kami yung kalabaw, na kayod-kayod, araro-araro, para lang masustain ang putragis na gobyerno nato through our taxes. And then here you are, nanakawan nyo pa kami. Substandard na nga, ghost pa. Pucha, hanip kayo. Tapos nun kayo pa yung masisiba. Mga animal kayo. Hindi kayo dapat daanin sa santong dasalan. Sa paspasan kayo talaga mapupulutin. Binawarningan ko kayo, matitigas ang ulo ninyo. Gugurgurin nyo pa yung signal ko, mga animal kayo. Sige, bahala kayo. Gurgurin nyo ako ng gurgurin. Bahala kayo. Sino bang abgarbyado? Kay galing-galing, nalalaman nyo sa vlog ko, yung analysis ko, di naman aking galing lang yun eh. Tapos gugurgurin nyo ako. Paano nyo malalaman? Paano nyo mapag-isip-isip, mapagtatanto na merong point, merong wisdom doon sa sinasabi. At yun ang boses ng taong bayan. Yan ang boses ng langit. Wag niyong seryosohin. Ano sa inyo yun? Kayo yung malalaglag, hindi kami. Kasi kami, wala naman kaming posisyon na pinagtatanggol Ang pinagtatanggol namin, kinabukasan namin. Kinabukasan ng mga pamilya namin, bawat Pilipino. Pinagtatanggol namin yung karapatan namin. Pinagtatanggol namin yung katotohanan na kayo inabuso nyo. Wala kami pinagtatanggol na posisyon. Presidente, Vice President, okay naman yung Vice President natin. Love you. O yung mga senator, mga congressmen, okay lang yung iba dyan ng mga senator at saka sa congressmen, okay naman. Madadamay sila pagkasi na rin Congress at Senate. Ay, nako, panay tayo, panay problema ang Pilipinas. So sa totoo lang, nakaka-stress kayo talaga, Pilipinas, nakaka-stress lang Pilipinas. Okay, sabi ko nga, I'd rather spend my life in a retired environment, in a retired na nod-nod na lang na sine, enjoy ng senior discount, minsan galit pa, pipila ka, mauna ka pa, kasi may priority lane. Excuse me. Every 2 weeks or every month, bibili na lang ng maintenance. O, pagka may masakit sa katawan, hindi na babangon, kakain lang ng tama. Yan lang ang buhay But here we are, kaming mga retired, lalo na mga retired na men in uniform. Army, Air Force, Navy, PNP, even reservists, Mga retired na judge, retired na lawyers, engineers, architect, retired OFW. Imbis na kami nananahimik na lang sa aming retirement, sa aming retired na lives, enjoying mga apo-apo, enjoying family, enjoying nature, enjoying what God has given us. Well, we're supposed to be just waiting for the second coming. Sumingit-singit tong gagong gobyerno nato na palpak that we have to air our grievances and be the spokesperson of the Filipino people. Kasi mali naman talaga yung ginagawa ng mga walang yaka sa gobyerno. Really, I'd like to spend my life in peace. And that's what every retired person would want to do. Have a peaceful, happy, enjoyable life. A life na you can somehow meet the challenges ng day-to-day expenses,
Wala ka ng makikita-kita na lang kayo ng mga kaibigan. No, pare, tanda natin Oo nga, feeling young pa rin tayo. Kamusta yung health mo? Laging ganun yung usapan. Tapos maya-maya, iniiwasan mo, mapupunta sa politika. Putang ng gobyerno. Tagi na nakawat to. Lahat na makausap, ganun eh. Wala eh. Tapos, ang masakit dyan, may makikita ka pang, may mga Pilipino pa rin na, wala naman, pinakamagaling nga si Marcos eh. Siguro sa bawat 100, may dalawa na gano'n, sa bawat 100 na kaibigan, may gano'n na dalawa-dalawa na nagsasabi na, mga Duterte naman talaga, may problema yung gano'n ba? At saka the thing is, you cannot impose yung 2% lang kayo, dalawa lang kayo, at 98 yung nagsasabi na mali kayo. Pero nirespeto pa rin namin kayo. Ngayon, kung in a million Filipinos, kung 120 million Filipinos, kung ang sa 100 milyon Pilipino na lang kamo, may 2 milyon na Pilipino na pro Marcos, sa inyo na yung Luzon. Sa inyo na, laking territory niyan. Sa inyo na yung buong Luzon. Enjoyin nyo. Kasi kayo-kayo rin magpapatayan, sigurado ko. Kasi panay magnanako yung kasama nyo eh. O sino yung nasa itaas, sino yung sa ilalim? Papayag ba kayo na lagi kayo nasa ilalim? Yung ginagawa ng gobyerno mga politiko, lagi sila nandito. Dynasty nga eh. O, si kayo lagi nandito, kayo lagi magbaban ng boto. Sila lagi magandang buhay, ang mga anak, sa abroad nag-aaral. Right away, magiging posisyon pa sa gobyerno, ASEC, mga ganun ba? Asus Ginoo. Yung anak Yusek, o kaya mayor, governor kayo, yung anak niya, kung mayor ba o councilor o